Isinampana ng piskalya sa korte ang kasong child trafficking laban sa Monsignor na nahuling kasama ang isang 13 anyos na dalagita sa Marikina City. Inimok naman ang isang kapwa pari at kaibigan ng Monsignor na harapin niya ang kanyang pagkakamali. Narito ang aking unang balita. Mula nang mahuling kasama ang 13 anyos hanggang sa makapagpiyansak, hindi nagpakita ng mukha si Monsignor Arnel Lagarejos. Sa gitna ng kinasasangkutang iskandalo, may payo kay Lagarejos ang kaibigan at kapwa paring si Father Anton Pascual, tagapamuno ng Caritas Manila at Radio Veritas. Don't even need to hide his face, no? If you are not guilty, no? But if you're guilty, lahat naman ng tao nagkakasala, wala namang hindi nagkakasala, no? Pati kami mga pari, we're not perfect, then admit one's guilt, ask forgiveness, and face the consequences as a man. Bagamat itinuturo ng simbahan ang awa at pagpapatawad sa nagkasala, nais pa rin daw nilang lumabas ang katotohanan. Sa pahayag na inilabas ng Diocese of Antipolo na kinabibilangan ni Lagarejos, siniguro nilang hindi kukonsintihin ang sinumang sangkot sa trafficking in persons na inaakusa kay Lagarejos at hindi nila ito poprotektahan sa pagdaraan ng paglilitis at kalaunang parusa kung mapapatunayan nagkasala. Maliban sa pagtanggal bilang kura paroko ng St. John the Baptist Parish sa Taytay Rizal at presidente ng Cainta Catholic College, pinagbawalan na rin siyang makipag-usap sa sinuman maliban sa mga taong simbahan at sa kanyang abogado. Pinagbawalan na rin siyang makisalamuha sa mga menor de edad. Gumulong na rin ang hiwalay pang canonical process para imbestigahan ang insidente kung saan pwede siyang maharap sa kaparusahan mula sa simbahang Katolika. Meron po kami mga discipline from suspension to rehabilitation. Yung iba naman, pag worse talaga, at talaga inaalis po sa priesthood.